So, pag-uusapan natin ngayon ay ang mainit na plan na ICC na nung panahon pa ng Duterte administration niluluto ng mga dilaw at ngayon ay kasabwat na ang mga hunyango. Sino ba tong mga hunyango? Diba? I-reveal natin ang mga hunyangong ito, no? Nang mahubaran na ang mga kaek-ekan. Pero bago ang lahat, binabati ko lamang ang mga kakatune in pa lang, hindi pa lumalabas ang inyong comments. Pero, ayan, share mga kababayan para malaman nila ang napakaitim na budhi ng mga taong ito. Ayan, syempre, no, buhay na naman si Laila de Lima, Drilon, Ontiveros, at Trillanes. Okay, hello Con. Hello. Ang pag-uusapan po natin is ano ba talaga ang intensyon dito sa plan ICC na ito na dapat malaman ng taong bayan. Okay. Hustisya ba ang kailangan nila? Ayan na. I-discuss ko sa inyo ang totoong intensyon dyan sa plan ICC na yan. Okay? Na niluto na yan nila Trillanes, nila Laila de Lima, nung Liberal Party. Okay? At ito nila Ontiveros, nung panahon pa ni Duterte. Ayan. Kailangan alerto kayo kung sino ang tunay na may prinsipyo at kung sino ang walang tunay na prinsipyo. Okay. At ano ang mga intensyon sa mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pag-examine ninyo kung naging consistent ba ang mga tao sa kanilang posisyon. At bakit nila ito ginagawa. Okay. Like for example, itong Plan ICC. Okay. Nakikita nyo naman ang ginagawa ngayon. Hindi ba? Si Inday Sara talaga ay gusto nilang mawala na sa eksena. Okay. Itong plan, ang nangyayari kasi ganito. Gusto daw nilang papasukin, mag-imbestiga ang ICC sa Pilipinas. Okay. Gusto daw nilang mag-rejoin uli. Itong si Laila de Lima, sabi niya, ang mga pumipigil daw dito ay para lang daw sa intensyon ni Duterte. Oy, tang-ina ka, Laila de Lima. Tigilan mo kami. Hindi mo ako maluloko. Hindi sa lahat ng tao tungkol dito, ako hindi mo mapapaikot, Laila. So, ito ang eksena. Wala na si Duterte. Okay? Wala na si Digong bilang presidente. Ibig sabihin, wala na siyang immunity sa lawsuit. Okay? Pwede na siyang imbestigahan ng gobyerno. Pwede na nga siyang imbestigahan ng Senado. Pwede siyang imbestigahan ng House of Representatives. Okay. So, anong pumipigil sa kanila na imbestigahan si Digong? Imbestigahan ng Senado. Imbestigahan ng DOJ si Duterte, hindi na siya presidente. Bakit kailangan mong gamitin ang ICC para dito, pwede naman ang ating gobyerno. Okay. Now, bakit hindi yan ang kanilang ginagawa? Hindi ba? Okay. Bakit hindi ang House of Representatives? Bakit hindi ang Senate of the Philippines? Bakit hindi ang DOJ? Ang korte, nandyan, naka-open ang korte. Walang balakid. Walang balakid kasi hindi na presidente si Duterte. Hindi siya immune sa lawsuit na kasi isa na lamang siyang private citizen. Naalala nyo nung Mama Sapano. Diba? Nung presidente pa si Pinoy, hindi siya maimbestigahan, hindi siya mapatawag sa Kongreso, sa Senado. Pero nung hindi na siya presidente, nagkaroon di ba ng hearing ng sa 44 sa Senado? Sa Senado ba yun or sa Kongreso? Basta sa Kongreso, hindi sa
either sa Senado or sa House of Representatives. Ngayon, gusto nila yung ICC ipatuloy. Bakit mo nga ipapatuloy? Pwede na ngang imbestigahan si Digong ng kahit anong sangay ng gobyerno. Pwede na nga siyang sampahan ng kaso sa ating mga korte. Pwede nang sampahan ng kaso sa Kongreso. Pwede na siya imbestigahan ng Kongreso, pwede na siya imbestigahan ng Senado. Ang DOJ pwede nang kumilos. Ayan ay kung totoo talaga na ang layunin nila ay para imbestigahan yung nangyari doon sa drug war. Kasi open na pwede na siyang imbestigahan di ba? Andyan na. Wala na siyang immunity sa lawsuit, di ba? Okay. Ngayon, so, ayaw nilang imbestigahan. Okay. So, gusto nila yung ICC. Ano ba yung layunin nila dyan? Ang layunin nila dyan, si Sara Duterte. Naintindihan ninyo? Si Sara Duterte. Kasi si Sara Duterte kasama na doon sa listahan. Biglang nasama na si Sara Duterte. Can you imagine? Si Sara Duterte ay hindi kasama sa original complaint. Tapos ngayong taong ito, biglang nasama na si Sara Duterte. Si Digong, gusto nilang pabagsakin si Sara Duterte. As simple as that. Kasi nga, si Sara Duterte ay masyadong malakas. Dahil si Sara Duterte ay elected ng overwhelming majority. About 60% ng voters, si Sara Duterte ang piniling Vice President. Okay? Mas mataas pa nga yung botong nakuha niya kaysa kay Bongbong. Okay? So, kailangan nilang tanggalin si Sara Duterte sa political scene. Okay? Hindi yan totoo, South. Anong hindi yan totoo, South? Sino si South? Diba? So, ang gusto nilang patanggalin ay si Sara Duterte. Si Sara Duterte ay nasama na sa listahan ng ICC. Diba? So, gusto nilang tanggalin sa eksena. Okay? Sa political scene. Kaya ayaw nilang gawin dito dyan sa Pilipinas na imbestigahan si Digong. Okay? Gusto nila tatanggalin, okay, si Digong and eventually, of course, si Sara sa Pilipinas at doon siya sa Dahig para ma-demobilize sila. Okay? Para ma-demobilize sila. Wala silang pakialam. No? Wala silang pakialam sa mga namatay sa drug war or whatever. Okay? Hindi ako naniniwala dyan. No? Dahil kayo ay wala naman talaga kayong mga pakialam sa mga Pilipino. Dahil kung kayo ay may pakialam sa mga Pilipino, dapat yung MOOE ninyo ay nililiquidate ninyo up to the last centavo at hindi liquidation by certification. Tapos sabihin nyo may pakialam kayo sa mga Pilipino, ululus-lus ninyo. Wala kayong pakialam sa mga Pilipino, may pakialam lang kayo sa mga political ambition ninyo. At sa kung magkano ang makakamkam ninyo sa gobyerno. Itong ICC na ito, this is all about local politics. Okay? This is all about Philippine politics. You want to remove the Dutertes from the scene. As simple as that. You don't care about dead people, my God. Kayo, you cared about, ang dami-dami na nga balita ngayon about mga napapatay ng adik. But kayo, ikaw, Laila, hindi ka nagsasalita. Ikaw, si Risa, hindi ka nagsasalita. Diba? You don't really care about these people. Let's not kid ourselves here. So, gusto nilang matanggal ang mga Duterte sa eksena. Okay? So, ngayon, ang ginagawa nila, ang gagawin nila is yung ICC, yung pakikilusin. Of course nga naman, kung magkaroon ng warrant of arrest, si Duterte and possibly si Sara is kailangan ilipad
sa Netherlands, sa The Hague, kasi doon ang hearing. Okay? So, mawawala na sila sa eksena. Mawawala na sila sa political scene kasi nandun sila sa The Hague, sa Netherlands, para usigin. Diba? So, sino ang mga susunod dyan? Pati si Bato, of course, no? Kasama siya doon. Pati si Bongo, kasama siya doon. Diba? So, that's what they want to do. They want to remove them. It is for their political ambition. Okay? Kasi, ayaw nilang aminin na maraming Pilipino ang sang-ayon sa ginawa ni Duterte nung kanyang panahon. Kitang-kita naman sa survey eh. Kitang-kita pag tinanong mo yung mga ordinaryong Pilipino at may mga nangyayaring krimen sa Pilipinas ngayon ang hinahanap nila si Duterte. Masyadong malakas si Duterte, no? People love him because Duterte was willing to dirty his hands in order to protect the Filipino people against these criminal elements na nagte-terrorize sa kanila sa bawat lansangan ng Pilipinas. So, kailangan tanggalin nila ang mga Duterte sa eksena. Ginagawa na nila yan. May mga kumikilos na rin sa likod, no? Lalo na yung isang blocker dyan, na nanahimik bigla. Kunwari, nag-aaral. Pero alam ko ang ginagawa mo, Dong. Alam ko ang ginagawa mo. Kumikilos ka na rin, kasabwat. Kasabwat ang isang opisyal ng gobyerno at isang hindi opisyal ng gobyerno. Tatlo kayong magkakasabwat na gumagawa ng mga dirty jobs, okay, behind the scenes for Bongbong Marcos, at kasama ka na pagkatapos mong kumita ng napakalaki, okay, mula sa mga Duterte supporters na naging dahilan kung bakit ka umangat. Ngayon ay kasabwat ka ng putang ina ka sa pagpapabagsak sa mga Duterte? For what? Ano tong si Montesa? Ikaw tatanggalin na din. Tatanggalin ako from what? Eh, hindi naman ako government official. Ma-block nga ito si ano. So yun ang ano nila, no? So, may mga kumikilos na rin sa likuran. That's what they wanted. That's what they wanted to do. Okay? So, yung isa dito, kunwari, busy-busy yan. Okay? Pero working behind the scenes. Kaya tahimik na eh. Working behind the scenes, kasamang isang government official at non-government official. Tatlo kayo na nagpaplano na kung paano pababagsakin ang mga nakapalibot kay Duterte. Ano? Diba? Kakaloka. Hindi, I cannot imagine that you would go there. No? What happened to you? Diba? So, makikita, alam nyo yan. Tatlo yan sila, no? Pagkatapos dumikit sa mga Duterte para siya yung, at itaas siya ng mga Duterte supporters, suportahan, sila ang naging dahilan kung bakit siya nagkaroon ng pangalan, diba? And now, ganun yung kanyang anyways. So, ayun na nga, yung ICC na yan, it is about bringing the Dutertes down. Okay? Si Digong and si Sara. So, the father and the daughter. Kasi masyadong malakas itong dalawang to. No? People are still clamoring for a Duterte-style leadership. Kaya nga si Tulfo ang si Tulfo mataas din sa survey. I saw a survey conducted, no? I don't know kung na-release sa public, but the survey, the polling house showed it to me. And this is itong nagpapa-survey na ito is Joey, umakyat ka.